Good afternoon and good morning po sa inyong lahat dyan mga kamista. So sa araw na ito ay meron po tayong tatalakayin at bibigyan natin ng komento at reaksyon. Totoo po, nakita niyo po sa title, inisnab, tinanggihan ni BBM si Atong Ang ng 2 beses. Tablado si Atong Ang kay BBM. Sa paanong paraan? Tama po, makinig po kayo at ipapaliwanag ko sa inyo at bibigyan natin ito ng reaksyon kung ano ang naging epekto ng pagtanggi at pagtabla ni BBM kay Atong Ang. Okay, without further ado, let's start. So mga kamista, kung bago po kayo dito sa akin, bago sa akin channel at ngayon lang po ako napanood, nakikisuyo po ako kung pwede paki-subscribe, like, and share ang ating video at nasa ganun po ay lumago po o magkaroon ng chance na mas dumami pa ang ating mga subscriber, mga kamista, at lumago po ang ating community. So let's go. Ito na mga kamista. Tama po ang inyong narinig. Ito pong si Atong Ang ay inisnab, tinabla ni BBM ng 2 beses. Sa paanong paraan? Lumapit po kasi itong si Atong Ang upang magkaroon ng koneksyon kay President Bongbong Marcos ng 2 beses. At ito po ay naiulat pa actually noong July 14, 2025 sa unang pagkakataon. Actually ay nai-report po ito noong time na yan. Pero ito po ay naganap bago po yung presidential election noong 2022. Tinangka umano ni Atong Ang na lapitan si Bongbong Marcos at inoperan po niya ito na magbibigay daw po siya ng tulong or funds para sa kampanya para po sa pagkapresidente nitong si BBM. So sa naging usapan daw po sa isang kwentuhan ay ito pong si Atong Ang ay inalok si BBM ng a certain amount of money para sa kanyang kandidatura. Yan po ang unang attempt na ginawa ni Atong Ang na immediately daw po ay sinupalpal ito ni BBM at tinanggihan at sinabi na hindi niya ito kailangan. So ito po yung first attempt na ginawa ni Atong Ang upang masasabi nating suhulan si BBM para sa ganun po magkaroon ng koneksyon si BBM at si Atong Ang. Para sa ganun po, kung ito ay tatanggapin ni Atong Ang, ni BBM, kung hatanggap po siya ng pera kay Atong Ang para sa kanyang kampanya, ay maaaring magkaroon po siya ng utang na loob kay Atong Ang. So iyan po ang unang attempt. Ngayon naman po, ano po yung pangalawang attempt? Sa pangalawang attempt po, ito naman po ay nangyari noong 2025. Hindi po lamang natin malaman kung anong buwan. Sa pangalawang pagkakataon, lumapit po itong si Atong Ang kay BBM, nakipag-usap po siya, nag-set po sila ng meeting, at pumunta nga daw po itong si Atong Ang muli kay BBM sa pangalawang pagkakataon. Sa naiulat na pagkikita, sa naiulat na meeting ni Atong Ang at ni BBM, ito daw pong si Atong Ang ay muli pong nag-alok kay BBM ng suportang pinansyal para naman po sa mga kandidato ni BBM para po doon sa kanyang mga senador na kaalyado ni BBM sa pagtakbo sa Senate noong pong 2025. Di po ba meron tayong eleksyon noong 2025, May 2025, nagkaroon po ng eleksyon sa Senate. So yung pong mga tawag dito mga kaalyado ni Bongbong Marcos ay inooperan po ni Atong Ang si BBM na magbibigay daw po siya ng pera para maibigay sa kanyang mga kandidato sa pagkasenador para po sa 2025 senator election. Hindi po nabanggit muli kung magkano ang exact amount,
Pero alam naman po natin ang takbo ng politika sa atin. Pag ikaw ay popondo sa isang politiko ay lalo na sa national na eleksyon, ito ay malaking budget. At kung 12 yung senador, sabihin na lamang natin na bibigyan ni Atong Ang ng halimbawa 20 million bawat isa. Time is 12 po yan. Nako, napakalaking pera po niya. That's gonna be around 240 million pesos. So, sa pangalawang pagkakataon mga kamista, tinanggihan po ito ni BBM. At sinopla niya itong si Atong Ang na hindi niya kailangan na tumanggap ng pera galing kay Atong Ang para ipangsuporta sa kandidato na nakaalyado ni Bongbong Marcos noong 2025 senatorial election. So, sa dalawang pagkakataon pong ito mga kamista, 2 times nag-attempt si Atong Ang na magbigay ng donasyon kay Bongbong Marcos at sa pagkakataong ito ay hindi naman po iyon basta isang meeting lamang para mag-alok. Ano po ba ang sa tingin ninyo ang dahilan? Ito ngayon mga kamista. Iyan ang bibigyan natin ngayon ng reaksyon at komento. So ready na kayo mga kamista. So may comment section tayo, magbibigay po tayo ng reaksyon at komento. Ito na yon mga kamista. Kung inyo pong natatandaan, itong si Atong Ang ay nakalink kay dating President Rodrigo Duterte. At siya nga po ay naging kaalyado ni dating President Duterte. Noong panahon na iyan, ang hinawakan po ni ni Atong Ang na connection kay Duterte ay yung paghawak po at pagbubukas ng isabong. Kung iyo pong matatandaan, sa panahon po ni Duterte, sinabi ni Digong na ikaw, Atong Ang, kilala kita na mahilig ka sa sugal at ikaw ay big time na humahawak ng sugal. So kailangan kita at meron akong ipapagawa sa iyo, ipupwesto kita sa isang posisyon para matulungan mo ang ating mga kababayan. Yan po ang sinabi niya. Para matulungan daw po ang ating mga kababayan. At ito nga po ay sa pagtatayo ng isabong. Nabuksan po ang isabong nung panahon ni Digong sa pamumuno ni Atong Ang. At ayon din po sa balita, ito po ay kumukolekta ng bilyong-bilyong pisong halaga ng kita araw-araw. So mga kamista, ito ang ating reaction. Bakit po pala lumapit at tinangka ni Atong Ang na magbigay ng pera kay Bongbong Marcos? Unang-una, ito ang ating komento. Sa tingin ko mga kamista, gustong magkaroon ng continuation ni Atong Ang kasi change of administration . So nag-alok siya unang-una para mabigyan ng pondo, magbigay ng pera kay BBM sa kanyang presidential campaign. Kung tinanggap ni BBM ang pera kay Atong Ang, maaari po siyang magkaroon ng utang na loob. At alam naman natin ang takbo ng sistema ng politika sa Pilipinas. Yung mga contributor, yung mga lumalapit sa malalaking politiko, lalo na sa presidente, ay humihingi yan ng kapalit pagkatapos ng eleksyon na sila ay manalo. Sa tingin ko mga kamista, itong si Atong Ang ay naghahangad na magkaroon ng continuation yung isabong. Kasi pinahinto po ito hininto na. So ngayon, ang nangyari, siguro nakikita ni Atong Ang na mananalo si BBM. Ang ginawa niya, lumapit siya at sinabi niya bibigyan niya ito ng additional funds para sa kanyang campaign. At pagka nanalo nga po si BBM, ay alam na natin kung ano ang hihilingin at hihingiin kapalit ni Atong Ang. Ito ay ang maaaring pagtuloy muli, pagbubukas muli ng isabong. Kasi bilyon-bilyon nga po ang naging kita dito. Pangalawa, nagtangkang muli si Atong Ang sa pamamagitan ng paglapit kay BBM upang mapondohan ang kanyang mga Senate slate
o senatorial candidate na nasa kanyang partido. Tinanggihan pong muli ito ng ating presidente na si Bongbong Marcos at sinabi niya na hindi niya kailangan. Sa pangalawang pagkakataon mga kamista, kung nagtagumpay po si Atong Ang ay 12 senador po kasi ganito yan eh. Sasabihin, halimbawa, tumanggap si BBM kay Atong Ang, sasabihin niya siyempre sa mga senador niya, o ang nagbigay nitong perang ito ay si, pangalan nito, si Atong Ang. Halimbawa po, nananalo lahat ng senador na kandidato ni Bongbong Marcos. 12 senador yan. So lahat ng hihilingin ngayon ni Atong Ang nakapalit nun ay boboto yung 12 senador. At isa lamang din ang ating nakikitang hihilingin ni Atong Ang pagbubukas ng e-sabong dahil bilyunan po ang kita araw-araw sa e-sabong. So mga kamista, ano ngayon ang naging epekto ng pagtanggi ni BBM? Ito yung epekto. Dahil tinanggihan na ni BBM si Atong Ang ng 2 beses, hindi mo maaari ngayong sabihin na papaboran ni Bongbong Marcos si Atong Ang sa kanyang mga nagawang pagkakamali. At ito rin ang isa nating magiging reaksyon. Bakit pinipilit ni Atong Ang na makuha si Bongbong Marcos at 2 beses siyang nag-attempt? Dahil noong panahon pong iyon ay umiingay na ang kaso ni Atong Ang sa pagbubukas muli ng mga nawawalang sabongero. Dahil nung panahon ni Digong na inimbestigahan ni De La Rosa sa Senate hearing yung kaso ng mga nawawalang sabongero ay wala pong nangyari. Ito po ay parang naglahong bula, naging kwento, naging issue na lamang, pinakinggan sa Senado, and then all of a sudden, isang araw, wala rin namang nangyari sa mga kaso ng mga nawawalang sabongero. Para lamang tayong nanood ng sarswela, pinakinggan, nagkunwari si Senator Bato na galit, pero ang nangyari, merong pinakulong, pero ang pinakulong niya is yung 6 na tauhan lamang ni Atong Ang. At sa bandang huli, bago po maka-1 taon ay napawalan din po ng bisa yung kanilang mga kaso at napawalan din po. Kasi nga po, kulang ang kulang ang mga ebidensya na ginawa, and at the same time, syempre yung mga panahong iyan, may mga koneksyon sila at sila ang mataas at sila ang malakas. So ngayon mga kamista, dahil po binubuksan ang kaso ni Atong Ang sa mga nawawalang sabongero, ngayon po ay hindi paaaring sabihin ng mga tao na kaya lamang iniimbestigahan si Atong Ang ay dahil galit si Bongbong Marcos kay Atong Ang. Hindi po totoo yan mga kamista. Malakas ang loob ni BBM na hayaan niyang ma-prosecute si Atong Ang dahil wala pong utang na loob ang presidente kay Atong Ang. Dahil hindi siya tumanggap ng pera sa kampo ni Atong Ang. Sa tingin ko, kung ang nangyari ay tumanggap ng pera ang presidente kay Atong Ang, maaari po itong magkaroon ng implikasyon at maaaring magkaroon ito ng bearing na baka hindi talaga maimbestigahan ng husto itong mga nawawalang sabongero. At dahil nga po hindi tumanggap ng pera si BBM kay Atong Ang, 100% ay ginagampanan at hindi nakikialam ang presidente sa kaso ni Atong Ang. Kaya iyan po ang totoong dahilan. Hindi po pinantatakip butas si Atong Ang sa mga kaso ng flood control project. Marami po kasing nagsasabi kaya lamang daw po pinababayaan ni BBM na mangyari yung paghuli kay Atong Ang, isang bilyonaryo, ay dahil panakip butas lamang dahil sa umiingay na flood control scandal. Ang katotohanan niyan mga kamista, ako naniniwala na pinababayaan ni BBM na manaig ang hustisya laban kay Atong Ang dahil unang-una wala naman siyang utang na loob para makialam at hinahayaan niya tumakbo ang hustisya sa tamang sistema. So mga kamista, ito yung 2 dahilan
Kaya walang utang na loob si BBM kay Atong Ang at hindi maaaring sabihin na panakip butas lamang ang paghuli kay Atong Ang. So mga kamista, kung ano ang inyong reaksyon at komento, pakilagay lamang po sa ating comment section at pakisabi naman po kung ano po ang inyong opinion at kung ano sa tingin nyo ang talagang maaaring nangyari pa at sa tingin ninyo ay kung ano pa yung mas matimbang na tawag dito katotohanan kung bakit nangyari ito. So mga kamista, hanggang dito na lamang at hanggang sa muli, magbibigay po tayong muli ng mga komento at reaksyon sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating lipunan na nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. So maraming pong salamat at panuorin niyo po yung tawag dito, yung susunod ko pong vlog at ang pag-uusapan naman po natin doon ay ano po ba yung tawag dito, yung nangyari kung bakit magkakaroon ng posibilidad na kung sakaling mahuli si Atong Ang ay posible rin po siyang makalaya kahit na non-bailable ang kanyang kaso dahil yun po ay murder and kidnapping. Non-bail po yun, non-bailable. Pero i-explain ko po sa inyo na there is a possibility na kahit mahuli si Atong Ang ay makakalaya siya. Sa susunod po nating pagkikita sa susunod na vlog, i-explain ko po sa inyo mga kamista. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. God bless you all at sana maging maayos na ang lahat ng pamumuhay ng mga Pilipino. Wala nang at hindi na magkahati-hati. Kasi kailangan natin magkaisa para umunlad ang ating bayan. So hanggang sa muli mga kamista, thank you very much. Don't forget, subscribe, like, and share. Thank you very much. Hanggang sa muli.